Sa previous episode, si Mimo ay isang batang palaging sinasaktan ng kanyang ama-amahan at lumaki siyang may trauma. Dahil sa pangyayari na natiling mabait si Mimo at tinutulungan ang mga taong inaapi, kaso lang sa isang pagkakataon ay bigla na lang silang nasummon sa ibang mundo. Ipinatawag sila para gawing bayani at inisa-isa silang sinalang para malaman ang kakayahan na taglay nila. Namangha ang Diyosa dahil sa marami ang malakas na kandidato ang kanilang nasummon. Puwera lang kay Mimo na nakita ng Diyosa na siya ay mahina at agad na itinaboy siya at iniwasan ng lahat, pati na ang taong niligtas ni Mimo ay sinabihan siyang walang silbi at mahina. At sa pagpapatuloy, naniniwala ang elf na may kasamang pandaraya sa nangyayari at ayon sa kanya, ang duke na namamahala sa Coliseum ay naglalagay sa mga kampyon sa isang kahinaan, ngunit kahit na ganoon ay iniisip ni Mimo na maaari siyang tumulong anuman ang kanyang plano. Ayaw ni Mimo na maghintay hanggang sa araw ng laban kaya't nag-arrange siya ng isang pagpupulong kay Eve Speed. Akala ng leopard na ito ay isa pang tanong tungkol sa Witch of the Booth, kaya inunahan na niya si Mimo at sinabing hindi niya alam kung nasaan ang witch. Ngunit inakusahan siya ni Mimo ng pagsisinungaling at sumali si Ceres sa pag-uusap at kinumpirma ang bersyon ni Mimo, nakaharap sa kakaibang approach ng dalawang hooded na individual na nag-aakusa sa kanya. Inilagay ni Eve ang kanyang kamay sa sheath ng kanyang espada at hiniling na sabihin na nila ang kanilang pakay. Inihayag ni Ma'am Ori na nandito siya para iligtas siya at dahil plano ng duke na matiyak ang kanyang pagkatalo sa laban kinabukasan, tinanong ni Eve kung bakit siya tutulungan ng binata at ipinaliwanag ni Mimo na hindi niya kayang hayaan ang pagkamatay ng isang nilalang, na may hawak ng impormasyon tungkol sa Witch of the Booth. Dahil dito ay gusto niyang malaman kung posible bang iligtas ang batang elf na sinusubukan na protektahan ni Eve at tumakas ngayong gabi, nakikita ni Eve ang banggit ng elf bilang isang banta at binalaan si Mimo na hindi magiging maganda ang kalabasan ng tao kung sakaling hawakan niya ang bata. Nanatiling kalmado si Mimo at kasama si Ceres at ipinaliwanag nila na alam nila ang sitwasyon at wala silang masamang intensyon kay Liz. At sa kabaligtaran ay alam nila na matagal nang lumalaban si Eve upang palayain ang bata. Pinapasalamatan ni Eve sila sa babala tungkol sa setup subalit iginiit niya na hindi siya pwedeng tumakas dahil wala siyang matatakbuhan. Kung tumakas man siya ay hahabulin siya ni Duke Zone hanggang sa dulo ng universo, at marahil ay ilalagay ng guild na nagpapatakbo ng Coliseum ang isang bounty sa kanyang ulo na makakaakit ng iba't ibang klaseng bayaran ng mga mandirigma at kung si Eve lang ang tumakas ay ibang usapan iyon. Ngunit hindi niya magawang iwan si Liz sa panganib. Dahil dito ay iminungkahi ni Mimo na pumunta siya kung saan nakatira ang Witch of the Booth dahil maaaring mapagkanlong sila ng bruha, gayunpaman ay binanggit ni Eve Speed na walang sino man ang makakarating sa puso ng Monsterlands at habang nagsasalita siya, napagtanto ni Mimo na nakapunta na si Eve doon dahil sa paraan ng kanyang pagsasalita. Kahit na ganoon, ipinangako ni Mimo na protektahan niya ang bata sa kahit anong mangyari at pinayuhan si Eve na iligtas ito at sumama sa kanila ni Ceres papunta sa Monsterlands, dahil sama-sama silang maaaring malalampasan ang mga balakid sa lugar na iyon. Bilang tugon ay napansin ni Eve na ang babaeng mandirigmang kasama ni Mimo ay tila sanay at di tulad niya. Magsasalita na sana si Ceres kaso agad na inuunahan siya ni Mimo at sinabing bihasa siya sa magic kahit na hindi halata at sa katunayan, sapat ang kanyang lakas upang talunin ang isang Skeleton King nang walang kahirap-hirap. Sumang-ayon si Eve na ang Skeleton King ay isang kahanga-hangang nilalang, ngunit iginiit niyang wala ito kumpara sa mga haharapin nila sa Monsterlands at pumunta pa si Mimo sa pagsasabing siya ang responsable sa pagpatay sa 5 dragon, ngunit syempre ay hindi siya pinaniwalaan ng leopard. Kaya't nagdesisyon si Mimo na patunayan ang kanyang kakayahan sa pinaka-praktikal na paraan at sa pamamagitan ng pagparalisa sa mandirigma. Pinilit ni Eve na palayain ang kanyang katawan, ngunit binalaan siya ni Mimo na maghinay-hinay bago siya magsimulang magdugo mula sa mga bahagi ng kanyang katawan na hindi niya inasahang posible. Hindi makapaniwala si Eve sa kanyang nararanasan at tinawag itong absurd. Sumagot naman si Mimo na ang absurd na ito ang nagtapos sa 5 dragon at kabilang na ang pinakamalakas ng sangkatauhan, si Civic Gartland. Kinuha ni Ceres ang pagkakataon na magbigay ng karagdagang ebidensya sa pamamagitan ng pagpapakilala bilang dating kapitan ng Knights na hinahabol ng mga Black Dragons. Matapos ito ay pinalaya ni Mimo si Eve mula sa pagkaparalisa at hinayaan siyang magdesisyon kung maniniwala o hindi sa kanilang kwento. Inamin ni Eve na mukhang makapangyarihan ang binata ngunit duda siya kung sapat na ito upang makapasok sa Monsterlands,
kaya't nagdesisyon siyang ipagpatuloy ang kanyang plano na lumaban bukas upang legal na makuha ang kalayaan ni Liz at bukod dito, hindi niya kilala ang dalawa ng sapat para ipagkatiwala ang isang delikadong misyon sa kanila lalo na't matagal na siyang sangkot sa mga blood sports. Tinanong ni Mimo kung talagang naniniwala si Eve Speed na matutupad ni Duque Zone ang kanyang pangako kahit na manalo siya, dahil kilala ang Duque bilang isang mapanlinlang na tao. Bagaman kinikilala ni Eve na si Zone ay hindi isang tao na mapagkakatiwalaan, lagi naman siyang nagtatapat sa kanyang mga obligasyon kapag nagdala si Eve ng resulta sa ring, kaya't naniniwala siyang hindi ito magiging iba ngayon. Dahil dito ay ilalagay niya ang kanyang tiwala sa blood sports at lalaban bukas at bago umalis, tinanong ni Mimo kung naglalagay ba si Eve ng labis na tiwala sa ring upang maisahan ang sarili na magiging maayos ang lahat, gayunpaman ay hindi naman talaga inaasahan ni Mimo na sagutin siya at ang gusto lamang niyang mag-iwan ng pag-alinlangan sa isipan ni Eve. Pagkatapos nito ay lumakad na siya palayo at binanggit na aalis siya sa lungsod ng maaga bukas, at inimbitahan ang gladiator na sumama kung magbago ang isip niya at habang pabalik sa inn, napadaan ang dalawa sa isang bahay kung saan isinumpa ang isang pamilya dahil sa pagsubok kay Mawaji at ito ang Diyos ng mga sumpa. Malapit doon ay may babaeng nagsabi na ang lalaking residente ng bahay ay nagbula ang bibig at kinakamot ang kanyang lalamunan habang namamatay, samantala ang mga tagasunod ni Mawaji ay paulit-ulit na inaako ang responsibilidad sa pagkamatay ng 5 dragon, at idineklara ang kanilang sarili bilang mga tagapagligtas ng Olza. Habang naglalakad pa ay ipinahayag ni Ceres Ashan ang kanyang galit sa grupong ito hanggang sa makita nila ang isang batang babae na pinahihirapan ng ilang grupo sa unahan, sinisira ni Mimo ang isipan ng isa sa mga miyembro ng kulto at dahilan para atakihin ito ang kanyang mga kasamahan. Pagkatapos nito ay inulit niya ang proseso sa natitirang mga kalaban na nagdulot ng kaguluhan sa kalye. Sa gitna ng kaguluhan ay nakatakas ang inosenteng batang babae at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay ang dalawa. Sa maagang oras ng susunod na araw, 4 na oras bago ang itinakdang pag-alis ni Mimo at Ashan sa lungsod ng Monroy, tinanong ng elf kung may pagkakataon ba na mapalaya ni Eve si Liz at magkaroon ng masayang buhay, ngunit tiniyak ng binata na wala dahil sa personalidad ng Duque. Takot na hindi magbago ang isip ng leopard kaya't napagpasyahan nilang kumilos. Hindi makatulog si Eve Speed kaya't pabalik-balik siya sa kama habang inaasa ang lahat kay Zone na ipagkaloob ang kalayaan ni Liz ayon sa pangako, ngunit kinukuyom siya ng pagdududa kaya't nagdesisyon siyang tiyakin na makakamtan niya ang gusto. Patago na lumapit si Eve sa pintuan ng Duque at nakinig sa kanyang pag-uusap sa isang tauhan, binanggit ni Zone na wala siyang mandirigmang kasing tanyag ng publiko tulad ni Eve Speed, kaya't isang pampalakas loob na ahente ang dapat ibigay sa kanya bago ang laban. Ayon sa tradisyon, pagkatapos manalo ang karibal ni Eve ay kailangang balatan nito ang natalo na kalaban upang makuha ang respeto ng publiko at maipagbili bilang Leopard Slayer, tungkol sa batang Dark Elf mula sa Leg Tavern at balak ni Zone na gamitin ang bata para sa kanyang makasariling layunin kapag ito ay lumaki na, at ibenta ito kapag siya'y nagsawa na. Dahil dito ay hindi siya obligado na magkaroon ng simpatiya sa mga nilalang na kanyang itinuturing na mababa. Naharap sa masaklap na katotohanan at nagalit si Eve Speed at napagtanto na ang pagtakas ang tanging paraan upang mapalaya si Liz. Habang pabalik sa kanyang kwarto ay nilapitan siya ni Mawaji at ito ang pinuno ng Ashan, na halos hindi mapigilan ang kanyang pagkasabik para sa nalalapit na laban. Pagkatapos ipahayag ang kanyang kasiyahan ay tinawag siya ng ibang miyembro upang ayusin ang ilang mga bagay kaya't nagkaroon si Eve ng pagkakataong umalis. Patungo sa lugar na itinakda ni Mimo ay natagpuan niya ang dalawa at nangako siyang aalis patungo sa Monsterlands, ngunit may ilang kondisyon na naiintindihan ni Mimo sa posisyon ng leopard at inihayag na oras na upang iligtas si Liz. Samantala sa Leg Tavern ay tinawag ng amo ng batang elf na walang silbi ito dahil mabagal maglinis ng simpleng mesa, at sinabing ito ay isang katangian ng kanyang lahi at napansin ng isang lalaki ang batang babae at napansin na maganda ito, kaya't pinagsabihan siya ng amo na huwag siyang hawakan dahil may isang importanteng tao na nakamasid na sa kanya. Ngunit pinagsasampal pa rin ng amo ang batang elf hanggang sa bumagsak ito sa lupa at sa sandaling iyon, naalala ni Liz ang panahon nang bigyan siya ni Eve ng regalo at hiningi sa kanya na maging matatag dahil pareho nilang kailangang ipaglaban ang kanilang kalayaan. Ang alaala na ito ay nagbigay ng lakas ng loob sa elf kaya't pinigilan niya ang kanyang luha at pilit na tumayo. Patuloy na tinatakot ng amo ang bata at pinagbabantaan ito na huwag maglaban,
hanggang sa biglang pumasok si Eve Speed sa tavern at malakas na binuksan ang pinto at itinulak ang babae pababa. Ipinaliwanag ng amo na napilitan siyang gawin ito dahil sa utos ng duke at nakiusap para sa kanyang buhay at nangako na hindi magsasalita tungkol sa kanilang pagtakas. Pinalaya ni Eve ang babae sa kondisyong ikalat niya ang kwento na biglang naglaho si Eve Speed papunta sa timog upang hanapin si Elizabeth. Siyempre ay pumayag ang amo at humingi pa ng paumanhin kay Liz sa kung paano niya ito tinrato sa buong panahon. Nagpasalamat ang bata sa masamang babae para sa lahat ng kanyang ginawa sa kanya. Sa sandaling iyon ay pumasok si Mimo na may suot na maskara ng Lord of the Flies na gumagawa ng malakas na pasok. Nakita niyang natakot si Liz kaya't humingi siya ng paumanhin at iminungkahi na magmadali na ang leopard at ang elf dahil mayroon pa siyang mga bagay na dapat asikasuhin bago sumama sa kanila. Pagkaalis ng dalawa ay hinarap ni Mimo ang amo at sinabing maaaring napaniwala niya ang mga mabubuting tao tulad ni Eve at Liz, ngunit hindi gagana sa kanya ang maliit na pagpapanggap niya at sa puntong iyon, inalis ng babae ang kanyang maskara at tiniyak kay Mimo na turuan sila ng duke ng leksyon ang binata at ang maruming hayop. Naalala ni Mimo kung paano natakot si Liz sa ingay na ginawa niya sa pagpasok kaya't isinisi niya ito sa amo. Sinabing ang elf ay walang duda na ito'y isang ganap na traumatized na bata dahil sa malalakas na ingay at matinding sigaw na madalas niyang sinisimulan. Dahil sa lahat ng paghihirap na idinulot niya sa bata ay pinaparalisa ni Mimo ang amo at pinalasap ng dilim at nilason ito na nagbabalak na itanghal ang crime scene na parang namatay ito sa isang pagnanakaw. Sinabi ng amo na mapupunta si Mimo sa impyerno dahil sa ginawa niya ngunit inamin ni Mimo na marami na siyang pinaslang para makamit ang kanyang mga layunin, kaya't alam niyang maghihintay siya sa kanya sa impyerno. Matapos gawin iyon ay muling sumama si Mimo sa natitirang grupo at ipinakilala ng batang elf ang sarili bilang si Elizabeth. Sinamantala ni Mimo ang pagkakataon upang ipakilala si Piggy Marrow na matagal nang nawawala. Matapos makuha ang tiwala ni Eve Speed ay balak ng leopard na sabihin sa kanya kung saan nakatira ang Witch of the Bus kaso nais muna niyang malaman kung ano ang balak ni Mimo dito. Ipinaliwanag ni Mimo na may hawak siyang scroll ng forbidden magic na nakasulat sa isang sinaunang teksto na mahirap intindihin, at narinig niyang maaaring mabasa ito ng Witch of the Bus at nang marinig ito ay naniwala ang mandirigma sa kanya, lalo na't maaari sana niyang gamitin ang kanyang mga kakayahan upang kunin ang impormasyon mula sa kanya sa malupit na paraan kaso pinili niyang huwag gawin ito. Kaya't ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay at sumakay sa mga kabayo na gagamitin nila. Habang sumasakay ay tinanong ni Ceres Ashen kung delikado bang isama ang bata sa Monsterland, ngunit tiniyak ni Mimo na protektahan niya ang bata anuman ang mangyari. Pinuri ng elf ang kabaitan ng binata subalit ipinapaalala ni Mimo na hindi ganoon kadakila ang kanyang motibasyon dahil si Eve ay nakarating na sa lugar na iyon at maaaring maging kapakipakinabang, at si Liz naman ay isang dark elf tulad ng witch kaya't maaari silang magpakilala bilang mga bisitang nagligtas ng isang batang tulad niya. Ngunit syempre ay sumang-ayon din siya na mas mainam na payagan ang bata na mabuhay ng may ngiti sa kanyang mukha kaysa sa luha. Habang naglalakbay ay napansin ng grupo ang galaw ng mga sulu sa di kalayuan, at inakala ni Eve na ito ay ang ash ant na pinamumunuan ni Margie. Humingi siya ng paumanhin sa pagdadala ng mga manlalakbay sa gulong ito at binabalak na tumakas, ngunit mas pinili ni Ma'am Ori na mag-set up ng bitag para sa kanila. Mabilis niyang itinali ang mga sulo sa mga kabayo at pinaalis ang mga ito at nakita ni Ceres na ang unang alon ng mga kalaban ay hinabol ang mga hayop. Kaso hindi sila ang grupong Ashan kundi personal na hukbo ng duke, na nangangahulugang ang ikalawang alon ay malamang na mga tauhan ni Margie at sa ganitong sitwasyon, inutusan ni Mimo si Eve na dalhin si Liz at magtago sa kagubatan habang siya ay magpapatuloy sa natitirang bahagi ng plano kasama si Ceres. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.